Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol noong mga araw na iyon, ibig matiyak ng pinuno kung ano nga ang sakdal ng mga Hudyo laban kay Pablo. Kaya't pinagpulong niya kinabukasan ang mga punong saserdote at ang buong Sanhedrin. Saka kinalagan si Pablo, ipinanaog at iniharap sa kanila. Alam ni Pablo na dooy may mga Saduseyo at Pariseyo. Kaya't sinabi niya ng malakas, "Mga kapatid, ako'y Pariseyo, anak ng mga Pariseyo. Dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, ako'y nililitis ngayon." Matapos itong sabihin ni Pablo, nagtalo-talo ang mga Pariseyo at mga Saduseyo at nahati ang kapulungan. Sapagkat ang sabi ng mga Saduseyo, hindi muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu. Subalit ang mga Pariseyo na may naniniwala sa lahat ng ito. At lumakas ang kanilang sigawan. Tumindig ang ilan sa mga eskribang kapanig ng mga Pariseyo at malakas na tumutol. "Wala kaming makitang pagkakasala ng taong ito. Ano kung may isang espiritu o isang anghel na nagsalita sa kanya?" At nang maging mainitan na ang kanilang pagtatalo, natakot ang pinuno at baka lurayin nila si Pablo. Kaya't pinapanaog niya ang mga kawal, ipinakuha si Pablo at ipinasok sa kuta. Kinagabihan, tumayo ang Panginoon sa tabi ni Pablo at sinabi sa kanya, "Lakasan mo ang iyong loob. Nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem. Ganyan din ang gagawin mo sa Roma." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Marami pong pangyayari na nilalaktawan ng first readings natin mula sa Acts of the Apostles. Kaya kung ibig ninyong masundan ang mga pangyayari na interesting naman, ang mungkahi ko ay basahin ninyo ang mga chapters 20 hanggang 22. Nakarating na si Pablo sa Jerusalem at sumamba siya sa templo tulad ng maraming mga Hudyo. Minsan, pagpunta niya sa templo, nakita siya ng mga Hudyo na kadebate niya sa ibang mga lungsod sa Asia at Gresya sa kanyang pagmimisyon. Pinagkaguluhan siya ng mga Hudyong yon at nagkaroon ng riot. Dumating ang mga Roman soldiers at dinampot si Pablo na nakita nila na siya ang sentro ng gulo. Upang malaman talaga ang issue tungkol kay Pablo, pinatawag ng mga Romano ang Sanhedrin at dinala doon si Pablo. Napansin ni Pablo na sa Sanhedrin ay may mga pangkat na binubuo ng mga Saduseyo at mga Pariseyo. Ang mga Saduseyo ay mga Hudyo na hindi naniniwala sa mga anghel at sa muling pagkabuhay. Ang mga Pariseyo naman ay naniniwala sa mga ito. Nagsalita si Pablo at sinabi niya na siya ay isang Pariseyo at siya ngayon ay nakasakdal dahil sa kanyang paniniwala sa muling pagkabuhay. Noong marinig ito ng pangkat ng mga Pariseyo, pinagtanggol siya at kinalaban naman siya ng mga pangkat ng mga Saduseyo. Nagkagulo ang Sanhedrin. Halos nagbubuga na ang mga tao. Dumating ang mga Romano at kinuha si Pablo at nabinugbog na ng iba.
kinulong si Pablo ng mga Romano. Isang gabi, nagkaroon si Pablo ng pangitain na sinabi ng Panginoong Hesus sa kanya na siya ay magsasaksi tungkol sa kanya sa Jerusalem at sa Roma. Si Pablo ay bilanggo ng mga Romano sa Jerusalem dahil sa dalawang dahilan. Una, nandyan yung puot ng mga Hudyo at naggalit sila sa kanya sa mga lungsod kung saan siya nagmisyon sa Asia at sa Gresya. Pinagbibintangan siyang sinisira daw niya ang mga kaugalian nilang mga Hudyo. Pangalawa, dahil sa hindi pagkakasundo ng mga Hudyo mismo. Ang paniniwala sa muling pagkabuhay ni Jesus ay isang kontrobersyal sa mga Saduceo na dahil sa hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay. Naging mainit ang dugo nila kay Pablo at sa mga Kristiyano kasi kung si Jesus ay talagang muling nabuhay, di mali pala sila. Base sa dalawang dahilang ito, wala talagang kasalanan si Pablo sa harap ng mga Romano. Dinampot lang siya ng mga Romano upang iligtas siya. Pero ang nangyari na siya ay ikinulong na halos na 2 taon na siya nasa kulungan sa ilalim ng mga Romano sa Jerusalem at sa Caesarea. Ang Roman officials ay nag-aantay lang siguro ng lagay para mapalaya siya o mahatulan siya. Kinuha ni Pablo ang pagkakataon na nasa kulungan siya na patuloy ipayag si Kristo na muling nabuhay kahit nasa mga kawal ng mga Romano. San Pablo, tulad ni Jesus, biktima ka ng injustice. Wala siyang kasalanan pero siya ay kinulong. Pero ginamit ng Diyos ang unjust imprisonment na ito upang si Pablo ay makapunta sa Roma, tulad ng balak mismo ni Pablo. Dinala siya sa Roma na may escort pa ng sundalong Romano kasi bilanggo siya ng mga Romano. Panginoon, sana makita namin na ang nangyayari sa amin ay alam mo. Ginagamit mo rin ito bilang paraan upang matupad ang plano mo para sa amin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.